Proyekto Helmo. Ako si Mary. At ito, ang kwentong aswang ko. 27 years old ako nang umuwi ng probinsya namin. Sa loob ng maraming taon mula nang nasa 10 taong gulang pa lamang ako, hindi na ako nakakauwi ron. Umuwi ako sa kadahilan ng ang aking nanay ay humingi ng tulong patungkol sa pag-aasikaso ng mga papeles na aking lola. Noong mga panahon kasi na ito, si lola ay madalas nang magkasakit. At ayon na rin kay lola, habang malakas pa siya ay kailangan na niyang asikasuhin lahat ng mga pamana. At dahil nga ako yung kahit papano ay mas may alam sa mga papel-papel na ito, ako ang pinaasikaso nila. Umuwi na ako doon na tila malaki na ang pinagbago ng paligid. Ilang taon akong nawala. May maayos na akong trabaho sa Manila lahat-lahat. Nagkanobyo na ako. Malapit na rin akong ikasal noon. Nakilala naman ito ng aking ina kasi si nanay ay nagbabakasyon din sa amin sa Manila. Hindi na ako sanay sa probinsya pagka-uwi ko. Kumbaga yung mga kababata kong maikonsidera noong na may edad na. Marami ng anak, may mga asawa at yung iba ay talagang lumipat na sa ibang lugar. Yung mga matatanda na kaidaran ni lola, wala na rin halos doon. At ang mga kaidaran naman ni nanay na mga kumari niya ay hindi ko din naman talaga ka-close pero ayun nga, sa madaling salita, ibang-iba na ang lugar. Parang ibang tao na ako sa lugar kung saan ako pinanganak at nag-elementarya. Katulad ng mga tipikal na kamag-anak ay nagbukhang piyesta ng angka namin ang pagdating ko doon. Halos ibalandra pa ako ng nanay ko sa buong barangay na para bang nagsasanta Cruzan. Sumunod na lamang ako noon. Dahil siguro sa walang sapat na pahinga, napagod ako nung araw na yon kaya naisipan ko na pagkatapos naming mag-ikot-ikot at makapananghalian, nagpahinga muna ako. Doon ako pinalagi ni nanay sa dating kwarto ng aking tito na nasa abroad na at doon na nalagi. Ang kwarto na ito ay may balkonahe. Yung kwarto lamang na yon ang merong access kumaga sa balkonahe na ito. Pero tinaniman ito ng aking ina ng mga halamang namumulaklak para maganda pag nakita mo sa may labas ng bahay. Isang oras lamang ang pahinga ko noon gawa ng nagigising-gising ako. Yung isa kasi naming kabarangay na malayo-layo naman ang bahay ay nagpapatugtog na akala mo merong sayawan sa plaza. Yung talagang dumadagundong. 3:00 na noon . Kaya naman bumangon ako saglit nung hapon na yon tapos gawa ng makulimlim at masarap naman ang hangin ay binuksan ko yung malaking bintana para makalabas sa balkonahe na ito. Nung nasa balkonahe na ako, tinitingnan ko ang mga halaman nun. Mahilig din kasi ako dito. Napansin ko lamang din na medyo tuyo ang lupa. Nalimutan na ata ni nanay na diligan ito. Tapos nun, hindi ako mapakali. Alam mo yung pakiramdam na may nakatitig sa'yo. Umiinit yung bato ko. Namamagsak ang mata ko. Galaw ako ng galaw na parang may mali. Hanggang sa hindi malamang dahilan, bigla akong napalingon sa may kabilang bahay sa kabilang kalsada. Luma at sirang bahay na ito. Kaya ang buong akala ko ay abandonado na. Bahay pa ito ng mga kilalang guro ko nung kapanahunan ko. Naging teacher ko pa yung isang matanda dito na matagal na ring pumanaw. Dun sa lumang bahay na yon na may 2 palapag din. Nakita ko siya. Nakatayo siya sa may bintana.
Matanda, maputi na ang buhok, mahaba. Tapos ang kasuotan nito ay pantulog na kulay brown. Nakaharap ito sa akin, titig na titig. Namumukhaan ko siya pero nalimutan ko na ang pangalan niya. Ang alam ko rin ay taga doon siya at kaanak siya ng yumao kong guro. Nagkatitigan kami nun. Kahit may kalayuan ay alam kong ngumingiti ito. At dahil medyo hindi ko alam ang gagawin ko ay ngumiti na lamang ako pabalik. Pagkatapos ay nilayo ko na ang tingin ko sa kanya. Binaling ko yon sa mga bakanting lote at mga kakahuyan sa kabila. Dahil maganda talagang view. Hindi ko na binaling ng matagal ang titig ko sa kanya pero pansin ko na hindi siya umaalis doon. Kung gagalaw man ay lilipat lamang ito sa kabilang bintana. Tapos ay tinawag na ako ni nanay mula sa baba nun. Kaya naman napalingon na ako sa kanya. Pagkatingin ko pabalik sa sumisilip sa may kabilang bahay, wala na ito. Dahil tinawag na akong bumaba para magmerienda ay natakam naman ako sa manamis-namis na banana quinoa. Bumaba na ako at tila nakalimutan ng lahat. Lumipas sa maghapon, gumala ulit kami. Naghapunan, pagkatapos ay nag-ayos na para matulog. Dapat ay nasa isang kwarto si nanay sa taas na tutulog pero dahil hindi na makaakyat masyado si Lola, sinasamahan niya na lamang ito sa baba. Dahil sa nasanay akong matulog ng madaling araw sa Manila dahil na rin sa trabaho ko noon, ay pabali-baliktad lamang ako sa higaan. Nakakapag-cellphone naman, tapos nagbasa ng libro na dala. Hanggang sa hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko pero naalala ko na lamang bigla yung hindi ko na itanong kay nanay kung nadidiligan pa ba ang tanim sa balkonahe. Bababa sana ako pero nung marinig kong humihilik na ito, nahiya na akong gisingin pa siya. Basta ang gusto ko na lamang mangyari noon ay siguro may gawin akong pampaantok. At sa totoo lang, sa gabi talaga ako nagdidilig maski sa Manila. Kasi nga para hindi kagad matuyo ang lupa magdamag. Kapag sa umaga kasi diba, maaarawan na lamang bigla ito. Subali ayun na nga. May gripo sa taas sa banyo. Kaya ang ginawa ko ay pinuno ko yung timba tapos binitbit ko doon sa labas ng balkonahe. Habang nagdidilig, nagtaka ako nang makita ko yung matanda kanina doon sa may lumang bahay. Nasa may lote nila ito, nagwawalis. Gabing-gabi na, di ba? Nagwawalis. Alam ko sa probinsya, masamang kasabihan yon sa gabi kapag ginawa. Pero hinayaan ko na lamang yon. Yun yung gusto niya eh. Tuloy-tuloy ako sa pagdahan-dahan ng dilig sa mga halaman habang kinakausap sila isa-isa. Hanggang sa nagulat na lamang ako nang mula dun sa mismong loob ng bahay nila ng matandang yon. Kita ko na itong matandang ito na nasa kalsada na mismo sa tapat ng bahay. Sa kabilang kalsada lamang tapos nakatingala na sa akin nun. Bagamat parang tatalon na yung puso ko noon sa nakita ko dahil sa gulat, ay nanaig ang pagtataka ko. Hindi ko inalis ang tingin ko sa kanya habang nagdidilig ako noon. Nung napansin niya siguro na nakita ko siya, yumuko ito. Nagpalingon-lingon sa kaliwa at kanan, tapos ay naglakad na palayo. Naisip ko, baka tatawid kasi baka naman may bukas pang tindahan ng oras na yun, di ba? Baka may bibilin kaya ayon. Subali pinagpatuloy ko ang pagdidilig. Tinapos ko. Madami kasi talaga ang halaman doon. Malapit na akong matapos. Malapit na. Pero nanayo bigla ang balahibo ko sa batok.
Hindi ko maintindihan pero hindi talaga ako mapakali. May pumubulong sa akin na pumasok na pero ang tigas ng ulo ko noon. Sabi ko pa nga sa sarili ko, unfair naman sa mga ibang halaman na hindi nadiligan, di ba? Nung nakalapit na ako sa may kabilang dulo ng balkonahe, kung saan parang firewall na yung part na to dahil bakanting lote na ang kabila at mga puno na lamang. Napasigaw na lamang ako nang mula doon sa pader na yon ay may biglang lumabas na kamay. Hinablot yung buhok ko. As in hinatak niya ang buhok ko noon. Nabitawan ko ang balde at tabo. Hinawakan ko ang braso niya ng dalawa kong kamay. Kasing dulas ng lumot ang mga kamay na yon. Ramdam ko na kapag hindi ko siya pinigilan ay mahuhulog ako sa balkonahe pero ang isang nakapagtataka pa, ang paraan ng paghatak niya. Pataas, paangat. Hindi ko siya matingala sa kadahilanang natatakpan ng buhok ang mukha ko noon. Yung tipong tinataas baba niya ang paghatak. Sigaw ako ng sigaw, humihingi ako ng tulong. Nagising sila nanay pero bago pa yon ay meron nang naunang nakakita sa amin. May sigaw akong narinig mula sa kalsada. Tapos ay ilaw ng flashlight na tinutukan kami. Dun na bumitaw ang kamay pero pinilit ko pa ring wag bitawan ang braso niya. Ultimong yung tela ng damit niya ay hinihila ko pa noon. Ilang segundo kong ginawa yun pero nang sinigawan ako ng nasa baba sa wikang lokal na naintindihan ko naman ng katagang, "Bitawan mo na, baka mahulog ka." Bumitaw na ako tapos umatras nun. Sumaktong pagtalon ko sa may bintana ay siyang akyat ni nanay. Grabe yung nginig ko nun. Yung buhok ko ay talagang nagkanda buhol-buhol at napulupot sa paghila niya. Nakausap namin ang lalaking nasa kalsada. Isa siya sa mga taga-barangay namin. Wala siyang ibang tinuturo kundi ang matandang nakatira sa tapat ng bahay namin yon. Yung nasa lumang bahay. Kitang-kita niya umano itong nakasabit sa may firewall na bahagi ng pader ng bahay ni Lola. Habang hinahatak ako pataas, paangat. At nang makita siya ay bumitaw ito at tila unggoy na lumipat sa likod bahay namin. Dun ko naalala, Sir Seth, na itong matandang ito ay tiyahin ng guro ko. Guro ko na sobrang tanda na rin bago mamatay. Kaya magtataka ka kung bakit buhay pa yon. Nung bata ako ay nababalitang aswang ito pero doon ito nakatira pa sa kabilang tulay. Sa galit ni nanay kasama yung lalaking nakakita sa amin ay nagtawag sila doon sa bahay na yon kasama ako. Ang humarap sa amin ay ang asawa ng anak ng dati kong guro. Galit si nanay syempre. Taga doon ako pero bakit ako inaano? Pero itong nakaharap namin ay tila ba wala pa kunong alam. Wala kaming napala nung gabing yon kasi kahit anong tawag namin ay wala talagang matanda. Sumunod na araw, nagpagupit talaga ako sa trauma ko sa nangyari. Si nanay, hindi tinantanan at inaraw-araw yung matanda hanggang sa magkabaranggayan. At sila lamang ng kaanak ng matanda ang nakaharap namin nun. Sabi pa nila, paano daw babangon yun may sakit? Pero halatang nagsisinungaling sila nun. Sa baba na ako natulog magmula talaga nun habang inaasikaso ko yung mga gagawin ko. Hanggang sa isang araw, ikalimang araw matapos ang pag-ataking yon, nabalitaan naming namatay bigla ang matandang ito. Gulat na gulat kami, pati si nanay. Hindi ko pa alam ang rason kung bakit ako ang napagdiskitahan niya. Hanggang sa nakabalik na ako sa Maynila at madalas magkasakit.
At doon ko nalaman ang totoong rason kung bakit kamuntikan na akong atakihin ng aswang na ito. Napag-alaman ko kasi na noong umuwi ako sa probinsya ay 2 buwan na pala akong nagdadalang tao.